Ang lahat po ng ating pong mga pinapag-aralan ay ito po ay nakapaloob po sa itinuro po ng ating pong Panginoon si Kristo sa kanyang mga alagad at ito po yung tinuro din ng kanyang mga apostol hanggang po sa atin. So, lahat po ng mga ating pong inaaral po ay ayon po sa salita ng Panginoon, sa turo po ng mga apostol. So ating pong balikan po ang ating pong... Sino po nakakompleto po nito? I hope that you heard already all this lesson from 1 to 10 hanggang ngayon, no? Kasi po ito po yung minamahalaga po natin bilang po isang kaanib at men po na iglesia po ay dapat alamin po natin yung ating pong pinangahawakan, yung buod palampalaya po natin bilang isang sumusunod sa ating Panginoon si Kristo. Una pong ating pinag-aralan ay ang Biblia ay salita ng Diyos na hindi nagkakamali. Meron po yung una para po makakasunod po sila. Sa slide po, sabi niya ang Biblia ay salita ng Diyos na hindi nagkakamali. Ito ang pinakamataas na saligan ng ating mga pananampalataya at pamumuhay. Ang Diyos ay tatlong persona ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu mula sa walang hanggan at sa hanggang sa walang hanggan. At ang Panginoong Hesus, ang salita, ang Diyos na naging taong katulad natin, siya ang ipinaghihis pamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, isinilang sa pamagitan ng Birheng si Maria at namatay alang-alang sa atin. Siya ay nilibing at muling nabuhay mula sa patay sa ikatlong araw at umakyat sa kalangitan. Siya ay babalik upang habulan ang mga nabubuhay at mga namatay na. Ang lahat ng tao ay nagkasala sa Diyos. Sila ay naililigtas lamang dahil sa kagandaang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon Jesus at ng kanyang ginawang pagtubos mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan, ang Banal na Espiritu, ang Espiritu ng Diyos na isinugo sa Iglesia upang bigyan itong kakayahan na mamuhay ng banal at ipagsaksi ang Panginoong Hesus sa buong sanlibutan. Ang Iglesia ng Panginoong Hesus ay isa lamang. Ito ang kanyang katawan at siya ang pangulo nito. Kabilang dito ang lahat ng mga manampalataya sa lahat ng panahon. Ang Iglesia ay mayroong tungkuling ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng mga bansa. Ito ay may gaganap niya sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga iglesia at pagtaguyod ng gawain ito sa pag-iikapo at pagkakaloob. Ang mga manampalataya ay kakauniin upang makasama ang Panginoong Hesus sa walang hanggan. Pagkatapos ang Panginoon ay babalik upang habulan ang sangdaigdigan at ang mga naririto. Ang lahat ng mga namatay ay bubuhay muli. Huhukuman ang lahat ng mga mananampalataya. Huhukuman din ang lahat ng hindi nananampalataya. Ang lahat ay mabubuhay ng walang hanggan at sa iba-ibang kalalagayan. Ang bautismo sa tubig, ang tugon pananampalataya at pakikipag-isa ng Kristiyano sa Panginoong Hesus. Ang banal na hapunan naman, ang paulit-ulit na pag-alala sa pagtubos na ginawa ng Panginoong Hesus sa atin at ang pangsampo, ating pong sabay-sabay na basahin. 1, 2, 3, read. Ito ay ang Biblia, ang mabubuhay sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Read. Ito po ang ating pong papag-aralan ngayong umaga at nawa ay nakatuon po ang ating pong isip at puso. Pagkat ito po ay mahalaga din para sa atin upang maunawaan po natin ang patungkol po sa ang kasal, yung tipang pag-aasawa. Sapagkat ito po ay sinasabing, balikan po natin po sa Statement of Faith number 10. Sabi nga dito, ang kasal o tipang pag-aasawa ay banal. So ang tinatawag na banal ay inuri o inihiwalay. No? Banal, hagios, being separated. No? Ang banal, katulad po ng lugar na ito, hindi naman po ito, ang lugar na ito, hindi na ito tinawag na banal. No? Banal na templo sapagkat tapos na po yun. So,
Tinatawag lamang po na banal na tapyo kung andun po yung mga nananampalataya. So kapag nag-gather po ang mga mga nananampalataya, mga Kristiyano, yung pong lugar na yun ay nagiging pong banal. Sapagkat doon po nananahan ng banal na Espiritu. So naging banal lamang ang lugar sapagkat naroon po ang mga hiningilan ng Panginoon. So yung pong banal, yung pong sinasabi pong banal dyan at sinasabi dito sa ating pagpag-aralan, hindi po yung hindi umiimik, yung parang yung holy, hindi makabasag tingkad, parang gano'n. Pero hindi po. Ito po ay isang, ang tinatawag ko doon ay being consecrated and separated, at inihiwalay siya, itinangi po siya, inuri ng ating pong Panginoon. Pagkat, sabi nga dito, at dapat na pag-ingatan. So, dapat daw po ang kasal o pag-asawa ay dapat po iniingatan. Kaya nga po, mahalaga po sa Panginoon ang mag-asawa sapagkat pinapaspasan po siya. Ang tama po at yun po yung kalooban ng Panginoon na nagtipad po ang mag-asawa, ito po yung tinatangi niya. So, minamahalaga po ng Panginoon ang relasyon niya. Kaya po dapat pag-ingatan po natin. Kaya po ng pag-iingat ng Panginoon. Sapagkat meron po siyang tinatawag na covenant. Meron po siyang tipan na naganap in between the couples and God. So, kaya ang sabi nga dito pag-ingatan, so sabi po sa aklat ng Hebreo na igalang ninyo ang higaan ng mag-asawa. So dapat po ininagalang po ang mga may mga asawa. So, ito ay maka-Diyos, ito ay maka-Biblia, panghabang buhay. So, maka-Biblia, so nag-originate po from God at nireveal po sa atin ng Panginoon sa pamamagitan po ng Biblia. So, pag-asawa po yung nag-originate po sa ating po Panginoon, hindi lamang po katha ng tao, kundi ito po yung katha na nagmula sa Panginoon, no? At may pahayag po sa pamagitan po ng kanyang mga salita. So we cannot create our own style in marriage. Na hanggang ngayon, marami ng mga style ng marriage. Meron nang nag-aasawa ng kapwa-kasarian, meron nang nag-aasawa ng mga hayop, mga bagay. Kung nakapanood kayo mga gano'n, hindi po. So, we cannot create our own style in marriage that the people nowadays are doing. Dapat ginagalang po yun sapagkat yun po ay nagmula po sa ating pong Panginoon. Panghabang buhay. So may tiyak po na katapusan po ang pag-asawa. Ito po yung ating pong pag-aaralan. Maya-maya, makikita po natin. At sa pagitan po ng isang lalaki at isang babae. So no other else. This marriage is only composed of a man and a woman. Hindi po siya pwedeng men and men, or women to women, or men to other things, or men to animals. So ating pong papaksahin po ang ating pong titulo, mag-asawa, magkaisa. So for couple unite, sa Genesis 1:26 to 28. Hindi na sila dalawa, kundi iisa. Kaya ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sinuman. Huwag paghiwalayin ng sinuman. Hindi yung kapatid, hindi yung kaibigan, hindi yung sibyenan, hindi yung anumang mga bagay na mas importante sa tao. Hindi po siya pinapaghiwalay. Sinuman o hindi naman. Ito po ay maaaring tugon ng Panginoong Hesus sa mga nagtatanong tungkol sa paghiwalay ng mag-asawa noong kanilang panahon. No? Sa gitna ng samut-saring mga paniniwala at panukala, paano po natin dapat tingnan at pahalagahan ang tipang mag-asawa? Ito po ang ating pong aaralin upang mihanay natin ang mga gawi at paniniwala sa layunin ng Panginoon sa pag-asawa. So let's go back. Sabi nga dito, hindi dapat po yung
yung pagpapahiwalay, hindi dapat nagpapahiwalay sa mag-asawa ng sinuman. No? Kaya nga po, kapag nag-asawa po yung dalawang mananampalataya po, sila po ay tinatangi ng Panginoon. Dalawang Kristiyano po na pinagtipan ng Diyos, itinatangi po ng Panginoon niya. So at ang relasyon yun ay higit pa sa anumang relasyon sa ibabaw ng lupa. God acknowledged that the highest relationship after Him is the marriage. Wala na pong iba. So that's why parents must respect the marriage. Yung mga ating pong mga anak na malapit na mag-asawa, may mga anak na mag-asawa pa lang, no? We must know that we parents must respect the marriage of our children soon. Amen? So, kasi po, ang love of the children is different from the love of being parent. Amen? And yun din po yung different po sa love for the couple. Magkaiba po yun, magkakaiba po yun. For us Filipinos, sometimes, no, we cannot able to identify the rights of the parents. Kaya minsan, hindi alam yung mga magulang na pinapakailangan yung mag-asawa, yung anak. Lalo na pag close sila. Sometimes you cannot able to identify the parents, the rights of the couple. Kaya nga po minsan napapangimasukan na nagdudulot ng minsan nag-iwalay po yung mag-asawa. Pero hindi po. Dapat as we parents or as our parents knows dapat na iginagalang nila yung itinangin ng Panginoon. Sapagkat magkaiba po yung relasyon ng ama, ng magulang sa anak at yung anak sa magulang. At yung mag-asawa. Amen? So, we should respect and identify because this is holy before the Lord and this is the will of God. And sabi nga, we can be the happiest couple in the world, but if you are married, life is not aligned with the will of God, it's amount to nothing in eternity. Kaya nga dapat nakahanay po yung ating pag-asawa o yung marriage, yung kalooban po ng Panginoon sapagkat it will credit that in the eternity. So ito po ating babasahin sa Book of Genesis 1:26 to 28 at pwede po natin siguro sabay-sabay na basahin. So sabay-sabay po natin sabihin at bigkasin. 1, 2, 3, read. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon ikahin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang namamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa ipapawid, at sa lahat ng hayop, maging ama o maila, malaki o maliit. Nilangap ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang ganap sa isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at pulingin ninyo ang inyong mga anak, ang buong daigdig, at kayo ang mamahalagi. Tayo panandaliang manalangin. O Diyos, purihin ka Panginoon, sa umagang ito, patuloy namin pong inihingi ang karunungan na bumula sa Banal na Espiritu. Sa patuloy namin pong Panginoon ang mga salita mo magtulong sa amin at maging karagdagan po namin sa aming pong buhay na ng palataya. Sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Sa verse 26 po makikita po natin ang sabi mo doon. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon, likahin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. So, likahin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. So, hindi po yung sinasabi na kasing tangos po ng ilong, Panginoon, o yung same complexion, pero po, sinasabi po dito yung kundi po yung binahagian tayo ng kanyang kalikasan. Amen? Kalikasang may sariling pag-isip. Ang sinabi ko, sariling pag-isip, sariling damdamin, sariling katawan, at sariling free will. Amen? Ito po yung ating binahagi ng Panginoong kanyang kalikasan. So free will, kaya nga po ang Panginoon, sa lahat po ng kanyang mga nilikhay, binigay po niya ng sariling pagpapasya. Kaya nga po mahalaga po yung free will, dapat matuntun po natin yun. Sapagkat ang Panginoon ay titignan niya kung ano po yung kapasyahan po natin sa ating buhay.
Amen? Mahalaga po sa atin sapagkat hindi ito. Once again, God will not violate our decisions. God will not violate our free wills to choose. Kahit tulad nito, pagka nagtuturo po ako ngayon, pwede kayong hindi makinig at pwede kayong makinig. Pwede kayong mag-exit, pwede naman kayong hindi. That is the free will. Amen? Amen po? Yun po yung tinatawag na free will. That's why God will always see our response of that free will so that He will not violate. Kaya kung ano man ang pagpapasya natin, that will be judged by God. Amen po, mga kapatid? Yan, so bakit binahagian? Bakit tayo binahagian ng kanyang kakanyahan? Hindi naman tayo katulad ng Diyos. Bakit po? Nakakarating. Dahil gusto niya tayong maging anak niya at sunod sa kanyang kalikasan bilang Ama. That is what He wants. That's why He created us for us to be with Him in eternity. Amen po? Amen. That's why we are trying ourselves to bring back all these people who are lost. Kaya nga pinababalik niya lahat ng kanyang mga nawalay ng mga anak upang yung kanyang unang layunin. Ano bang unang layunin ng Panginoon sa atin? Makasama niya sa walang hanggan. That is the real purpose why God wants all the people who created Him that was fall into sin to be bring back in His relation. Upang yung kanyang layunin ay matuntun ng mga taong minsay nawalay sa relasyon sa Panginoon. Amen po? And I hope nasampungan po natin yun, mga kapatid. It is said in 1 Peter na He shared His nature to us as God. So, ang layunin, ano bang layunin po na sinabi? Tagapamahala. Kaya siguro ito yung naging paraan, naging way bakit po nagkaroon ng ibang intensyon ng nilikha ng Diyos sa Eden. Kilala niyo po kung sino po yung nagbuyo kay Eva. Na hindi sa mga anghel, hindi sa mga nilikhang mga langit, hindi yung mga Elohim, hindi yung mga demonyo, ang siyang pinagkatiwala yung pumamahal ng Panginoon kundi sa tao. Sa atin po yun. Sa verse 27, sabi nga, pareho nawangi sa Diyos, pero magkaiba. Amen? Sabi sa 27, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, sila ay kanyang nilalang, isang lalaki at isang babae. Magkaiba po yan. Sa mga may asawa. If you look at in the mirror in the night, you will see they are different. Amen? Pareho silang wangis ng Diyos, but they are different. Amen po? So, ano po yung pinakataka ng mga tao ngayon na parehas pong kasarilan? Is this violate what the will of God? Yes. Amen po? I'm not against yung mga ganun na, yung mga, kasi may mga kakilala tayo, but they should know about what is the truth, what the Lord designed for us as created being, as a human being. Amen? Yan, sabi nga doon, sa verse 28, sila yung pinagpala. Kaya nga po yung mga nilang isang lalaki at babae, pag pinagtipan niya ito, pinagpapala po niya. Yung mga kasawa ko, pinagpapala po niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak, ang buong daigdig at kayo ang mamamahala nito. So sila yung pinagpala, ginawang mag-asawa. No? Kaya nga po pagkasal, kahit tanggalin mo lahat ng mga lahat ng mga seremonya, material lamang po yung ikakasal at yung mamiminister ng kasal. It will remain, only the one who remain on that wedding is yung the couples and the one who will administer the wedding, no? That will bless the couples. Still, that wedding will be credited by God. Amen? So, ibig sabihin, pagka kinakasal, yung mga anak tayong kakasal, hindi sa pagmunggahan, no? Kasi may kinakasal ngayon, bukas, hiwalay na. May gano'n? Kadali lang po siyang sabihin, kasal ka ngayon, pero 1 month, 1 year, hiwalay na. From God, kasi God will always hate divorce, sabi nga sa kanyang mga salita. So, kaya nga po yung mga iba nagkakasal sa ilalim ng dagat,
Kung kayo mag-minister, papayag ba kayong magkakasal o pupunta sa ilalim ng dagat? Amen? O sa bangin, di ba may gano'n? Sa bangin, kahit na mabangin kung madelikado yun, doon pa rin sila ay, gusto ko po yung gano'n. Ganun po. So, siyempre, yung mag-minister, ang importante sa kanya, what the minister or pastor or the one who will bless, yung focus po yung people's pledging. Kasi po ang pledging na yon, yung pangako nila sa isa't isa, ang nagpapatibay po doon, yung witness po doon ay ang Panginoon. Amen? Kaya tanggalin mo lahat yung mga accessories. Ang mahalaga sa Panginoon ay yung pledging, yung pangakuan, no, ng mag-asawa. Amen? Do you remember the day that you have, isinubo niyo po yung bawat isa sa bawat isa? At sabi nga dito, ng layunin niya, magpakarami kayo at punuin ang buong daigdig. So, means to say that marriage, with the same-sex marriage, will violate this instruction to God, from God, na kayo po'y magpakarami. Amen? We are not same-like organisms, like yung, yung that can produce our own, that can reproduce our own. Kasi may mga organisms ganun, di ba? No? That they can reproduce their own, ha? Yes. Di ba? Pero God designed men and women to reproduce. Amen? So, men and women cannot reproduce, women and women cannot reproduce. Okay, yan po, yung sinasabi po na. So, let us answer these questions. Ano nga po ba ang tipang pag-asawa sa mata ng Diyos? Sabay-sabay po natin sabihin sa Tagalog. 1, 2, 3, read. Sige po. Tagalog po, sa Tagalog. Yan. Sabay-sabay po natin sabihin. 1, 2, 3, read. Ito ang tipan ng pag-asawa ng Diyos sa lalaki sa babae bilang mag-asawa. This is the covenant of man, of God, uniting a man and a woman as a couple. So ito ang tipan na pagpapaging isa ng Diyos sa isang lalaki at isang babae bilang mag-asawa. So the two shall become one. Diba? And later on, they will become 3 or 4 according to what yung supling nila. Amen po? Kaya may mga katatdaan ng pag-asawa. Hindi ito dapat na pinagpapasyahan lamang ng dalawang tao na walang pagsasaalang-alang sa kalooban ng Diyos tungkol dito. Dahil laging ibinabalik sa simula ang mga nagtatanong sa Biblia tungkol sa pag-asawa. Dito rin masasalamin kung ano nga ang tunay na kahulugan at kabuluhan nito. So ano po ba ang pag-aasawa? So ito ay isang tipan sa Malakias 2:13-16, sabi po doon sa naka-highlight, saksi si Yahweh na kayo ay sumira sa pangako ninyo sa inyong asawang pinakasalan ninyo nang kayo'y kabataan pa. Sumira kayo sa pangako ninyo sa Kanya, bagamat nangako kayong magiging tapat sa Kanya. So ang sabi po dito sa Malakias na isa pong tipan, no? Tipan sa Diyos. Sabi nga dito, saksi si Yahweh. Sino pong saksi? Si Yahweh, ang Diyos. Na kayo sumira sa pangako ninyo sa inyong asawang pinakasalan ninyo nang kayo'y kabataan pa. Sumira kayo sa pangako ninyo sa Kanya, bagamat nangako lang kayong magiging tapat sa Kanya. So, tingnan niyo po yung sinasabi doon, no? Sa Tagalog, actually sa Tagalog po medyo may magaan lamang po yung sinabing pangako. Kasi nga po yung tipan ay may deeper pong meaning po yung tinatawag pong covenant o yung tinatawag na sa Tagalog kasi pangako lang. Kaya sabi niya, sumira kayo sa pangako ninyo sa Kanya, bagamat nangako kayong maging tapat sa Kanya. Actually, in the Greek word, when we will study yung sinasabing pangako, sabi nga dito, alam niyo po bang kung paano bumabasa ng Greek? Ayan, kung mababasa niyo po ba yun? Pwede po niya picturean at sabi dito, and yet you say why
what because that Yahweh has been witness and between you and the wife and your youth of your youth with whom you have dealt treacherously, and yet she against your companion and your wife by covenant. So, ibig sabihin po yung pangako is a covenant wherein kung titignan po natin sa original word is birith. Birith. Amen? Birith po ay from the Hebrew word, one of the strongest word in the book of vocabulary. I-take note nyo po ito kasi po, wala akong term kasi na it defines the word birith. Hindi po yan pangako lamang kasi magaan lamang po yan. So ang birith is a Hebrew word, one of the strongest word in the book of vocabulary. And if sabi nga dito, nakataya ang buhay, yung nagko-covenant, yung po ibig sabihin nun. Ang pag-covenant po is like saying, sukdulang ikamatay ko at ito'y tutuparin. Yun po yung ibig sabihin sa Tagalog. Yung birith. Kaya nga po, nung example po doon, na nakipag-birith po, o nakipagtipan po, ang Yahweh kay Abraham, nung sinabi ni Abraham na, Lord, mag-isang daan ako, 99 years old na ako. At yung si Sarah ay 98 years old na. Wala pa kaming asawa. Wala pa kaming anak, sorry. Wala pa kaming asawa, wala pa kaming anak. So, ang sabi ng Yahweh, mag-birith tayo. So, yung sinasabing birith, no? Pinangakuha ni Yahweh si Abraham. So, ano pong ginawa po sa Genesis chapter 15, no? Si Abraham, no? Kumatay po siya ng hayop. Listen to this. Ito po yung ibig sabihin po yung tinatawag na covenant, yung belief. Sa Genesis 15. So, kumatay po ng hayop si Abraham, no? At pinaghiwalay niya, no? At lumakad po siya sa gitna ng hayop, yung pinaghiwalay. At sinasabi niya na sukdulang ikamatay ko at tutuparin ko lahat ang utos ni Yahweh. So, nagpa-pledge po siya, di po ba? Amen? So, nung ginawa niya po yun, and then, later on, when he get rest, nakatulog siya, nagising po siya sa isang vision. There is one light that is walking along on that where he walked. Doon po siya nakita ni Abraham in his vision na lumalakad po siya in between yung pong hati. Amen? So, sino po yun? Yung ilaw na yun? Sino po yun? Si Yahweh. Amen? At, nun po, no, nangako po si Yahweh and he told to Yahweh that your friends will be my friends. Your enemies will be my enemies. Kaya nga po ito po yung tinatandaan ng Israel na pangako ng Panginoon kay Abraham. Ito po yung pinangahawakan nila. And this is what you call yung tipan, yung covenant, yung birith. Yun po yung malalim na kahulugan ng sinasabing tipan ng Diyos. So every time we have the communion later on, no? Dahil po sa Panginoon, po sa ating pong Panginoon Kristo, meron po tayong tipan sa Panginoon. That's why we celebrate and we, in the blood of the Lord Jesus Christ, no? Ito, sabi nga din, di ba? Ito ang dugo ng bagong tipan na tumigis sa inyo. So we are remembering, refreshing our covenant to God. Kaya nga po, we respect that Lord's Supper. Yes, it is a ritual, but it is at a time that we remember what is the covenant in between God, the Lord Jesus Christ, and with us. And that covenant is, sabi nga dito, may pangako, may pledge. Yun po yung tinatawag na belief. Kaya nga po, in between Abraham and Yahweh, and in between Jesus Christ and us, that is
a covenant. Naiintindihan po ba natin mga kapatid? Amen. Praise the Lord. So, nilikha silang lalaki at babae. Yan. Sabi po doon sa Genesis 1:27, so nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya. So, all they can multiply is men and women. Those couples. Amen? Kailan po ba kayo nakita ng nag-multiply ng men and men? Wala po. So that is the perfect design of God. Cannot violate kumbaga, no one can create above all what God designed in us. Perfect po ang layunin ng Panginoon. At ang layunin niya ay sabi nga, magpakarami kayo at punuin niyo ang buong daigdig. Ito po ay tipan na panghabang buhay. Sabi nga po dito sa 1 Corinthians 7:39, ang babae ay nakatali sa kanyang asawa habang nabubuhay ito. Kapag namatay ang lalaki, ang babae ay malaya ng mag-asawa sa sinumang kaibigan niya. Ngunit dapat ay isa ring mananampalataya sa Panginoon. So, ito po ay, sabi nga dito, no? Katulad po sa ating pong kasabihan na hindi po ito katulad ng kaning, mainit na kaning isusubo na pag napaso ay masakit, ay iluluwa. Amen? So, hindi po yung ganon. Minsanan lang po yon. Wala pong sa ulian, sa biyanan. Tama ba? Amen? Kung ano po yung tinadhana ng Panginoon, yun po siya. So, kaya nga po, no, ang mag-asawa, dapat po sila ay nagkakasundo. Amen? Amen po, nagkakasundo ba kung mag-asawa? Hindi. Hindi na kita pati, don't message me. Ay ba? Ano? Don't message me. Talk to me later. Ay, nakakarinig mag ganun. Hindi ko mapansin ng isang araw, 2 araw, kaya at the end, love, miss na kita. Di ba ganon? Ano po, no? Kasi nga po, no? Sa pag-asawa, kailangan pong piliin. Sino po bang mga single dito? Wala na po yatang single eh. O yung mga na-single. Yung mga namatay. Amen, may mga plano pa. Eh, sabi nga dito, no? So, sabi nga, no? Hindi po tayo nagdedepende kung ano yung tsura, porket gwapo, porket mabait, porket mayaman, no? Ay, hindi po. Kasi nga po, sabi nga, mahirap pong ituro yung pag-uugali. Mahirap po ituro yung damdamin pag kayo mag-asawa na, di po ba? Amen? So, mahirap pong ituro yun. Kaya nga po, we will always, the only way para po tayo makapamuhay ng maluman, ay piliin po natin yung ating kauri ng pananampalataya, mga kapatid. Amen? So, bakit laging namamatay? Sabi nga dito, kapag namatay ang lalaki, bakit nga no? Ang babae ay malaya ng mag-asawa sa sino mang maibigan niya. So, bakit nga ba laging lalaki ang sinasabing mamamatay? Kasi po, ang culture ay patriarchal. Amen? Parang napaka-unfair naman. Lagi ng lalaki. Kasi po, ang culture po is patriarchal. Sasabi doon, ngunit dapat ang isa rin ay mananampalataya sa Panginoon. So, the only way that will separate or finish the marriage is what? Death. So, and sabi ko pag-aralan natin mamaya, and more 2 reasons to divorce that covenant. Pero po siyang sinabi, no? Yung continue being adulterer, yung continue yung pangangalo niya, at yung inabandon niya dahil sa kanyang pananampalataya. So, maliban dito, are not accepted. Amen po? Yan. So, sabi doon, ang ayaw ng Diyos sa paghihiwalay. So, sabi nga, nasusuklam ako, sabi nga sa verse 16, sa Malakias 2, nasusuklam ako sa pagpapalayas at paglalayas at paghiwalay ng mga mag-asawa.
Sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, napupuot ako sa taong gumagawa ng kalupitan sa kanyang asawa, kaya nga, maging tapat kayo sa inyong asawa. Tapat po ba tayo sa ating mga asawa, mga kapatid? So sabi nga doon, kalupitan, physically, mentally, amen po? Matutorture na ako. So wag po, amen? Sabi nga is, whatever God wills that you, between you and your wife or your husband and your husband, yun po yung kalooban ng Panginoon kasi mayroon pong nakikita ng Diyos sa atin na hindi po nakikita ng ating mga sarili natin. Kaya perfect po yung ating pong combination kung tutuusin. Why? Because may kakailangan yung asawa mo na kalakasan ng asawa mo. Di ba? Ng lalaki. O may kalakasan ng lalaki na kahinaan ng babae. Tapos may sumahina yung babae, pero multitasking sila. Naniniwala po ba kayo? Pero yung lalaki, isang focus sila, pero strong yung kanilang desisyon. Pero hindi multitasking. Kaya nga yung mga asawa po ba, di ba? Patatakan mo. Sinabi ko na kayo na pa, yung isa, sandali, isa-isa lang. Di ba? Kasi ganun po yung that's why what God designed is perfect. Amen? Amen po mga kapatid, so ipinahintulot ang paghiwalay dahil sa katigasan ng kalooban. Sabi nga doon. Sabi doon sa naka-highlight. Kaya naka-highlight, nasusuklam ako sa pagpapalayas at paghiwalay ng mga mag-asawa, sabi ni Yahweh. So verse 5, balikan po natin sa verse 5. Sa verse 6. Next page po. Yan, hindi sila dalawa kundi, sabi nga sa verse 6, hindi na sila dalawa kundi iisa. Kaya ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sinuman. So, hindi dapat po daw pinaghiwalay, no? Sabi sa verse 5, at siya rin ay ang nagsabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila sa kanyang asawa at sila ay magiging isa. Diba? Ito po yung usually sa Pilipinas, no? In the Philippines, no? Pagka nag-asawa ka, dapat bumukod ka ng sarili mong kaldero. Diba? Ganun ibig sabihin, bumukod ka ng sarili mong bahay. Diba yung mga ating mga nanay, mga lolo natin, ewan ko ngayon, parang ngayon, pwede nang sama-sama sa... Pero yun po yung logic po, no? God, what the intention of God is para yung the rights of a couple should be practiced. The right of a marriage should be practiced. Kasi nga po, sabi nga, hindi pwedeng panghiusukan, no? Hindi pwedeng paghiwalayin ng biyanan, ng magulang, no? Yung isang mag-asawa, no? Hindi pwedeng paghiwalayin yung mag-asawa ng basketball o yung palaro. Mababaw lamang yon. O yung trabaho. Yung mga kapatid natin na ayaw sa ating mga asawa, may ganun po ba ganun? Hindi, yung instances po mga ganun, di ba? Amen? Hindi po. Kaya nga po, ito po itinangin na ng Panginoon. Ano man yung against dyan sa mga marriage, sa couples, dapat pangatawanan po nila yan sapagkat itinangi po, no, ng Panginoon yan. Sabi nga sila ay maging isa sa damdamin. Nagkakaisa po bang ating damdamin? Hindi, gusto kong ganyan, di ba, paggagabi, di ba? Actually, ang mag-asawa is the best, yung partner sa talakayan. Amen? Gusto ko ba nito? Di ba? Siyempre, nagpaplano kayo, di ba? Kaya nga po sabi nga, iisang damdamin, iisa ang isip, at siyempre, pag mag-asawa, isa yung laman na ninyo. Kaya nga po ang mag-asawa, hindi po yung relasyon na katulad po ng sa church, sa atin. Kasi bakit po? Yes, po pwedeng isa yung damdamin natin, isa yung iniisip natin, pero hindi po isa yung laman natin. And who is that only? Those who are couple. Kaya nga po, dapat iginagalang po yung bawat may mga asawa. Na hindi siya pwedeng asawain yung asawa ng iba. Amen? Sapagkat ito po ay makakasira sa kalooban po ng Panginoon. So that will break the covenant. Amen? Amen po mga kapatid?
Amen. So, pinahintulot ang paghiwalay dahil sa katigasan ng kalooban. Sabi nga dito, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng isang kasulatan at paghiwalay bago niya palayasin at hiwalayan ito? Sumagot si Jesus, ipinahintulot ni Moises na palayasin at hiwalayan ninyo ang inyong asawa dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit hindi ganoon sa pasimula. So, ano po ba yung dahilan kung bakit po inalaw yung divorce? Answer. Kailangan po dapat dahil na unawa mo natin yun. Dahil sa katigasan ng ulo. So, why divorce allowed? Dahil po sa katigasan po ng ulo. So, para maprotektahan po yung naapi, siyempre yung naapi. Amen? Yung mga naaping mga, hindi lamang po babae ang naapi ngayon, kundi lalaki din. Amen. Amen. Amen? Ayan. Yan. So, para maprotektahan yung both, yun po, inalaw po yung divorce. Pero hindi ganun po ang pasimula. Kasi ayaw po ng Panginoon yung nag-iwalay. Sapagkat sabi nga, ito ay tipan na saksi siya sa tipang yaon. Amen? Amen po. So, ito ay tipan na para sa magkauri. Sabi dito sa 1 Corinthians 7:39, ang babae ay nakatali sa kanyang asawa habang nabubuhay ito. Kapag namatay ang lalaki, ang babae ay malaya ng mag-asawa sa sinumang maibigan niya. Ngunit dapat ay isa ring nananampalataya sa Panginoon. So ano daw dapat? Dapat born again din, Christian. Wala yung nawala. So yung mga nabalo, kung may mga plano pa, no? Dapat daw mananampalataya. So even sa single, kaya nga po sa mga single, yung may mga na po tayong mga nagdadalaga, nagbibinata, dapat ituro po natin na dapat kauwi po natin yung ating bakit. Kasi nga po, marami po yung pagdidiskwentuhan, yung pagdidiskitahan, o pagdidisputan, pag-awayan, pagka yung asawa mo hindi Kristiyano. Amen? So sa pagsimba po pa lang, marami po nangyayari niyan. Di po ba? Dito po, marami pong nangyayari niyan na pwede naman po na again, pastor. Pwede naman po na again, kuya, dadalhin niya. Pagkatapos magkalawanan, pag sila mag-asawa na, dinala na niya. Nawala na. Amen? Amen po? Kaya nga po dapat, sabi nga, do not equally yoke. Dapat yung same faith natin, mga kapatid. Amen? Kasi marami po tayong pagka-same faith, madali lang mong ituro yung pagtatyping, no? Padili mong ituro yung salita ng Panginoon, kasi pareho tayo nagkakaintindihan, mga kapatid. Amen po? Amen. Kasi pagkasal ka na, sakal ka na. Ibig sabihin, sasakalin ka na lang. Wala ka na magagawa, asawa mo na siya. Amen? So, ano po yung asawa para kay Nathan? Sabi po doon sa Genesis 24:12, sabi niya, sa wakas, narito ang isang tulad ko. Laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki siya'y kinuha. So magkauri ba? Magkauri ba? Magkauri ba? Amen. So magkapareho po sila. Equal sila sa pagkalikha bago ang pagkakasala. Pero, no, napapasakop lamang yung babae pagkatapos muna kasala ang tao. They are equal, mga kapatid. Pero nung nagkasala na ang tao at bumagsak ang tao sa pagkakasala, nagpapasakop na ang babae sa lalaki. But in the original plan, original design po ng Panginoon, sila po ay parehas. Amen? Sabi nga dito, sa Genesis 24 verse 3, so sumamba ka sa akin sa pangalan ni Yahweh, ang Diyos ng langit at ng lupa, na hindi ka rito sa Kanaan. Pipili ng mapapangasawa ng aking anak na si Asa. Pumunta ka sa bayan kong pinubuan at pumili ka
sa aking mga kamag-anak doon ng mapangasawa niya. So sabi doon sa verse sabi sa verse 3, sumampa ka sa akin sa pangalan ni Yahweh ang Diyos ng langit at ng lupa na hindi kanino mong hindi asawa taga-Kanaan. Sapagkat yung mga taga-Kanaan, no, sila po yung sumasamba sa ibang mga Diyos. Amen? So, sila yung pusakal sa pagsamba ng ibang mga Diyos. So, ang sabi niya, dapat pumunta ka sa bayan kong tinubuan at pumili ka sa aking mga kamag-anak doon ng mapangasawa. So, ganun po yung pag-aasawa ng unang mga panahon. Amen? Kaya nga po, mahalaga po sa atin, no, na ituro yung tamang pag-aasawa. Kung may mga kapatid tayo mga asawa, I hope that they are Christian, that we will teach them how to get married with the same faith. Amen po? So sabi nga dito sa Deuteronomy 7, 3 to 4, sabi doon sa naka-highlight, huwag kayong papayag ng mga mapangasawa ng inyong mga anak ang kanilang mga anak, sapagkat tiyak na ilalayo nila ang inyong mga anak kay Yahweh at pasasambahin sa kanilang mga Diyos. Of course. Wala ka nang magagawa pag asawa mo siya kasi asawa mo na siya. Amen? So, ang mangyayari niyan, mailalayo ka sa relasyon mo sa Panginoon. So, dapat mag-asawa po yung kauri po natin. So, ano po ba yung criteria sa pag-asawa? Maka-Diyos at may takot sa Diyos. Amen? So, dapat ituro po natin yun. Habang bata, habang hindi pa sila nag-asawa, dapat ituro po natin yun. Sapagkat, siyempre, ang ating mga anak, marami silang makakasalamuha. Marami silang makikilala. Either there will be believers or non-believers or unbelievers. So, alam na niya kung kanino po siya, kung ano po yung kanyang pipiliin. Sabi nga dito, ito ay tipan para sa Kristiyano. So sabi sa 1 Corinthians 7:39, ang babae ay nakatali sa kanyang asawa habang nabubuhay ito. Kapag namatay ang lalaki, ang babae ay malaya ng mag-asawa sa sino mang maibigan niya, ngunit dapat ay isa ring mananampalataya ng Panginoon. So ating pong lagumin konti. Meron po tayo naiintindihan? Amen po. Una, ang pag-asawa ay isang tipan na panghabang buhay. Lumalaya lamang mula sa tipan na ito kapag namatay ang isa sa mag-asawa. So until, kaya nga po, di ba? Sa pag kinakasal, to have or to hold, for richer or for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part. Kaya nga po, kahit na tumandaman yan, no? Tumamdaman ng isa, amen? Siyempre pupunta po tayo doon, di po ba? Until we get old, no? Doon po sisikad yung katapatan po natin sa asawa natin at sa Panginoon. Amen? Magkikita mo minsan, yung isa naka-wheelchair na lang, yung isa naglalakad. Anong gagawin mo? Alam mo na tutulak niya mag-isa. Amen po. Yung iba, bedridden na sino magpapainom. Kaya nga po yun po yung purpose ng Panginoon. Kasi ang mga anak po natin, hihiwalayan. Diba? Yung practical. At may iwan niyan, yung asawa na lang. So, sino po yung kasama natin? That's right. So, ganun po. Doon po sisikat yung katapatan po natin sa ating mga asawa. Number 2, maaari ring humiwalay ang isa kapag ang asawa ay nangalunya. No? Ipinapahintulot ito ng Diyos, bagaman ang higit na mabuti ay pagpapatawad at pagkakasundo ng bawat isa. Kung wala na talagang arreglo, no? Yun po yung sinasabi ng Panginoon. Pero sabi nga, mas mabuti kung may kapatawaran, bumalik tayo. Amen? Sa number 3, ang pinagtitipan ng ay lalaki at babae. Ito ay upang sila ay mayroong kakayahang tumupad sa atas
na magpakarami at punuin ang buong daigdig. So, ngayon po halos puno na ang daigdig. So what it means? Nakahanda ng Panginoon upang bawiin ang mundo. Kaya po malapit na, mga kapatid. Amen? Sa Pilipinas pa lang. Sa barangay lang namin, halo-halo na. Amen? Kung dating 10 yung mga mag-anak doon, ngayon 50 na. So, paano pa yung buong mundo? Marami na. So, malapit na para paparating ng Panginoon. Sa number 4, ang pinagtitipan ay magkauri sa pamanampalataya sa Diyos. Ang mga kumikilala lamang kay Yahweh ang makakapagturo sa kanilang mga anak at kumikilala rin dito. So, sa Malakayas 2:15, sabi nga doon, ang pinag-isa ng Diyos, ang mag-asawa upang magkaroon sila ng mga supling na magiging anak din ng Diyos. Yun po yung purpose po ng Panginoon. That's why the only parents that can grow up their children to be godly is the parents that is also godly. Amen? So that's why, sa mga panahon ito, no, napakahirap na. Lalo na sa mga bata ngayon. So don't let our children to teach by anyone, especially yung sistema ng mundo ngayon. Yung gadgets. Kaya nga po, minsan, pagkausap mo yung bata, mas magaling na siyang mag-English, mas magaling siyang mag-analyze ng mathematics. So, ibig sabihin, yung bata, natuturuan siya saan? Sa kanyang naririnig, sa kanyang nakikita, sa kanyang nalalaman. So, that's why the parents is always the first teachers dapat. Second is the teachers in the school. Amen? Kaya nga po yung ating kaya nga sabi nga sa kasabihan, there is no real delinquent children. Because delinquent children is the product of the delinquent parents. Kaya nag-iingat po tayo. Tayo po may mga anak. Amen? Kasi nga po, dapat tayo mismo na Kristiyano ay ang ituro natin ay yung maka-Kristiyano din, yung maka-Diyos din na lahat. Para kahit na mawala man tayo, sila din, pag nagkaroon sila ng pamilya, ay magiging maka-Diyos din kailang mga supling. Ituturo din nila yung ating mga itinuro sa kanila. Amen po? So number 2, ito yung madali lamang. So ano nga po ba ang tipang pag-aasawa sa mata ng ating Panginoong Diyos? Sa number 2, 1, 2, 3, read. So what is the covenant of marriage in the eyes of our Lord God or our Lord Jesus Christ? This is God's way to fulfill the purpose of having the Son to be with Him forever. So ito ang paraan ng Diyos upang iganap ang layuning magkaroon ng mga anak na makakasama niya sa walang hanggan. So ang tipan ng pag-asawa ay kasangkapan ng Diyos upang iganap ang kanyang kalooban mula pa noong una. Ito po yung kalooban ng Panginoon, mga kapatid. Kaya nga po, create niya, kinatha niya yung pag-aasawa upang iganap ang kalooban mula po noong una. Pero bumagsak na ang tao, di ba? Ito ang dahilan ng kanyang pagkalikha, no? Ng kanyang pagliligtas sa tao at kanyang mga gagawin pa sa nalalapit na panahon. So, layon niya sa paglikha sa tao na ang mga ito ay gawin niyang mga anak na makakasama niya sa daigdig, ubang daigdig sa walang hanggan. Ito po yung una niyang layunin po, di ba, mga kapatid? Pero, nung bumagsak po ba ang tao, tinapos niya po ba ang kanyang layunin? Hindi po. Ginawa po niya yung paraan upang ang mga tao ay makabalik sa kanyang unang layunin. Kaya nga po, kung ano mang mga bagay na naglalayo sa atin sa Diyos, dapat baguhin na po natin. Sapagkat, pag hindi natin mabago yun, no, darating yung panahon na tayo malalayo sa Panginoon at ang kanyang layunin na makakasama tayo sa buhay na walang hanggan ay hindi tayo makakarating. Amen? Amen po, mga kapatid. Dapat yun po yung ating ultimate goal. So sabi nga, ang layunin sa pagkalikha o paglikha sa Ephesians 4, 1 through 1, 3 to 5, sabi doon, purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesus
Jesucristo, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Bago palikhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y Kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang Kanyang layunin at kalooban. So ano po ba yung pinili niya? Ano po ba yung pinili niya? Ano sinasabing pinili po dito? So, sabi nga dito, sa verse 4, sabi niya, bago likhain ang sanlibutan, no, pinili na niya. So, ibig sabihin, yung hindi pa pumapasok yung kasalanan sa mundo, yung wala pang believer at saka non-believer, on that time. Kasi wala pang yung mga non-believer at unbeliever on that time. So yung mga pinili, yun po yung pinili ng Panginoon. Ngunit, sabi nga dito, nung nagkasala ng Panginoon, sabi nga dito, so lahat ng anak ni Adan at Eva, no, ay itinilagang anak ng Panginoon. Ngunit nung nagkasala ang tao, yun lang nakipag-isa sa kay Kristo ang kanyang magiging anak. Kaya nga po sabi niya, pinili niya tayo upang maging sa Kanya sa pamamagitan ng ating pagkikipag-isa kay Kristo. So tayo'y Kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. At ito ang Kanyang layunin at kalooban. So sabi nga sa John 1:12 that He came to His own but not accept. But those who will accept will give the right to become His children. Pumunta nga siya pero hindi siya nakilala ng kanyang sarili ng bayan. Pero tayo ng mga hentil na kumilala sa Panginoon ay nakipag-isa niya, pinili niyang maging anak niya at makakasama niya sa kanyang layunin, yung walang buhay na walang hanggan. So hindi lahat ng tao ngayon ay naging anak ng Diyos. Amen po ba? Lahat po tayo anak ni Adan pero hindi lahat tayo anak ng Panginoong Jesucristo. Amen po mga kapatid, maniwala po ba yun? So, sino po yung makakapagpatuloy? Siya po yung makakasama ng Panginoon. Yung manakipag-isa sa ating pong Panginoon sa Kristo. So, layunin nga ng Diyos na punuin ang buong daigdig at pamahalaan ito sa pamamagitan ng nilikhang tao na nilayong maging mga anak niya. Dahil dito, pare-pareho ang atas ng Diyos sa bawat panibagong pagsisimula ng tao sa kasaysayan. Magpakarami sila at punuin ang daigdig. Sabi nga, number 1, ano po ba yung sinasabi nitong punuin ng daigdig? Una po, inutos niya ang unang lalaki at babae sa Genesis 1:12. Sa next slide po. Next slide po. Sabi nga dito, ito ang inutos sa unang lalaki at babae. Diba? Yun po yung sinutos kay Adan at sa Eva na magpakarami. Amen? So, number 2, ito rin ang inutos na magsimula uli kay Noe. Dahil nga po sa mga kasalanan ng tao, no? So, inusgahan ng Panginoon ng pamamagitan ng baha. So, ang natin lamang ay yung pamilya po ni Noe, doon po siya nagsimula ulit. At number 3, ito rin dahilan kung bakit ipinagsak ang Babel at ikinalat ang mga tao. At number 4, ito rin ang dahilan kung bakit itinagi ang Israel. Ginawa itong ng Diyos upang sila ang pagmulan ng Mesiyas at ipangaral siya sa lahat ng mga bansang naiwalay sa Diyos. Sa gayon, ang sino mang makabalik ay maging anak niya sa mga na makasama sa walang hanggan. So yun lamang po, kahit na tayong hentil, no? Pero kapag tayo po ay nakapagbalik loob sa Panginoon at nakipag-isa po tayo sa ating Panginoon Jesucristo, then makakasama po tayo sa walang hanggan. And number 5, ito rin ang dahilan kung bakit ang Panginoong Hesus ay tinawag na huling Adan sa pamamagitan niya at ng lahat ng nakipag-isa sa Kanya, naisa sa katuparan ng Diyos ang panimulang layunin niya para sa tao. Kaya nga po, mahalaga po yung mga nakakabalik po sa ating pong Panginoon, especially those who are yung ikakasal na mga Christians, yung mga Kristiyanong na ikakasal.
Napakabuti po ng Panginoon ng kanyang layunin. Sabi nga isa-isahin po natin, ang inutos sa simula pa lamang, sabi doon sa Genesis 1:26 to 28, yung nakahilat lamang po, sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ang inyong mga anak, ang buong daigdig, at kayo ang mamahala dito. At sabi nga, inutos din kay Noe, sabi nga dito sa Genesis 9:1, magkaroon kayo ng maraming anak at punuin ninyo ang inyong supling, ang buong daigdig. So hindi po nahinto ang layunin po ng Panginoon na inutos niyang magpakarami, mga kapatid. Amen? So, at ang ginawa ng mga tao sa papel, sabi nga doon, at mula noon sa naka-highlight, at mula roon, nagkawatak-watak ang mga tao sa buong daigdig dahil sa ginawa ni Yahweh. So, nagkawatak-watak, kaya nga po nagkaroon ng iba't ibang mga lahi. May mga Pilipino, may mga Chino, may mga Amerikano. Kaya po pinaghiwalay dahil nga po nakita ng Panginoon na iba na yung kanilang sinasamba, pinagwatak-watak po niya ang mga tao. Amen? Naintindihan po ba yung sinasabi ko? At ang inutos po ng Diyos sa bawat nakipag-isa sa Panginoong Yesus, sabi nga siya naka-highlight lang, so kaya number verse 19 sa Matthew 28. No? Sabi niya, kaya habang kayo man, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. So tayo po yung mga sinabi, inuutos niya na dapat ng lahat ng tayo mahagian upang makipag-isa sa Panginoong Yesu Cristo, sapagkat there is no way na magiging anak niya ang tao na anak ni Adan kung hindi po siya magiging libing ng Panginoong Yesu Cristo. At para sa lahat ng makikipag-isa sa Panginoong Yesus, sabi po doon sa John 1:30, sa John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalatay sa Kanya ay bibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So, ganun po yung layunin po ng Panginoon. At sabi nga dito, hindi mabibigo ang Diyos sa Kanyang panimulang layunin. Sabi nga sa Payag 21 verse 3, sabi nga, tignan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila ay magiging bayan niya. Makapiling nilang palagi ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. So pagkatapos pong magapi ang lahat ng kaaway ng Diyos, pagkatapos po na lahat, yung wala ng kasalanan, so bababago pa ang Diyos, yung bagong Jerusalem. Amen? Pagkatapos po, no? Kasi po ang setup nung the first sa Eden, ang setup po, nung hindi pa po nagkasala ang tao, andun po yung mga Elohim. Andun po yung mga nilikha ng Diyos, andun po yung tao, andun po yung mga anghel. Pero nung pong nagkasala po ang tao, lumipat po ang langit. Amen? Lumipat po ang langit. Nawala po yung langit. At ang langit po ay bababa po. Yung tinatawag pong new heaven and new earth, bababa po. Bababa po siya kasamang Diyos, sabi nga dito, at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling niya palagi ang Diyos. So hindi lamang po pang Friday na lamang, o pang Sunday lamang, o pang Biyes na lamang. Pag darating ng pang Panginoon, makakapili niya parati. Kaya nga, wala na. Paano na po yung paminsan-minsan lang, yung hindi nasanay sa Friday na gawain, yung mga Bible study, ano na ang mangyayari sa walang hanggan? Nga. Ganun nga. So, ganun po, no? So, maghahari ang, sabi nga dito, maghahari ang mga matatapat at ang Diyos dito po sa lupa sa walang hanggan. So, wala nang kamatayan, wala nang dalamhati, wala nang mga sakit, no? Wala na yung mga nararamdaman natin. Ano ba, ang ating mga katawan ay magta-transform na in Elohimize na siya. Makakatulad niya siya sa yung katawan ng Panginoon Elohim. Yun po yun ang ibig sabihin nun. Amen? So dito po, ang salaysay po na ang wakas na kaganapan ng simula. So mula po sa walang hanggan, so ang layunin po ng Panginoon, yung mga sumasampalataya sa Kanya ay makakasama niya sa walang hanggan. So isa lamang po ang ginagawa ng Panginoon sa walang hanggan. Yun po yung gusto niya nung lahat ay
magpakarami. Amen po, iba mo rin yung layunin, magpakarami kayo at pamalaan yung buong daigdig. Kaya nga po dito, mula po sa panahon ni Adan, no? Bumagsak ang tao pero hindi po natapos ang Panginoon. Nagsimula ulit siya sa panahon ni Noe at bumagsak din nung panahon ni Noe. Nung panahon po ng Torre ng Babel, no? Bumagsak ulit po ang tao. Pinag-iwalay-wala niya at sa pamagitan po ni Abraham, nagsimula siya, no? At sa Panginoong Hesus, nung dumating ang Panginoong Hesus, no? At makikita po natin yung darating na panahon, no? Sa huling panahon, nagmamarcha po tayo patungo sa huling panahon. At doon po sa Revelations 21, yun po yung sabi niyang bababa. At makakasama niya ang lahat ng mga piniling naging matapat sa Kanya. So ano po yung instrumento ng Panginoon dito? Yung mga mag-aasawa, kung may mga asawang sumusunod sa Diyos. Tayo po, mga kapatid. Amen po? So yun po yung layunin po ng Panginoon sa atin. Sabi nga, ang tipan ng mag-asawa ay itinatag ng Diyos mula pa sa simula ng kasaysayan ng tao. Ito ang pinili niyang kasangkapan upang iganap ang kanyang layuning pagpaparami ng mga anak na mga kasama niya sa walang hanggan. Sa ganito ay may babahagi niya ang kanyang kabutihan at kagandaang loob sa nilikha. Ito ay kanyang iginanap at pinuno pa rin ang liping tao ang buong daigdig. So, kaya nga po pinuno pa rin niya. Kasi yun po yung una niyang layunin. Pagdating ng wakas, hihiwalay ng Diyos ang mga nakikinig at naging pag-isa sa Panginoon. So, lagi niyang hihiwalay. Yung sa Kanya ay sa Kanya, yung hindi sa Kanya ay hihiwalay niya. Ito ang kanyang angkinin ng mga anak at pipiling sa walang hanggan. Ang mga matigas naman ng kalooban o ang kalooban ay maihiwalay sa Kanya at mapahamak sa walang hanggan din. So, igalang po natin ang tipang mag-asawa. Sundin ang kalooban ng Diyos para dito at sa ngayon, tayo ay Kanyang mapagpapala ngayon at maging sa walang hanggan. So, kaya nga po, tandaan po natin, no? Namumuhay na po tayo sa walang hanggan nung tayo po naging Kristiyano. Ang hindi lang walang hanggan sa atin ay ito po. I repeat, tayo na po mga Kristiyano ay namumuhay na sa walang hanggan. Ang laman lang po natin ang hindi pa pang walang hanggan. Amen? Kaya nga po, ang tanong doon, saan po natin gugugulin ang buhay natin pang walang hanggan? Isipin po natin mga kapatid, at pagpasyan po natin ang nararapat na dapat natin gawing nakapaloob sa kalooban ng Panginoon. Purihin po ang salita ng Diyos.